Dako muna tayo sa ating isa sa pinaka-importante, no? Sabihin na natin is isa natin magpuri din ito, no? Then ito is isa din itong na pakita natin yung obedience natin sa dawin natin magbigay sa Panginoon, no? Hallelujah. Diyan sa online, are you blessed? Hallelujah. Glory to God, no? So, ating text ngayon may kita dito sa unang Paralipomeno. Sa English ito is 1 Chronicles chapter 29 verse 9. Sinasabi po dito, nang magkagayoy nagalak ang bayan dahil sa sila'y nangaghandog na kusa sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. No? Ito yung mga panahon na nagbigay ng mga handog si Haring David sa templo ng Panginoon. No? At ang mga Israelita at lahat ng prinsipi na lipi ng Israel ay naghandog nila ng mga sari-saring mamahaling bato o yung mga precious stone, no? Na kanilang ibinibahagi o ibinigay sa templo ng Panginoon. No? So ang ating mapulot nito, lesson is mayroon silang dalisay na puso sa pagbigay na kusa. No? Walang doubt, kusa silang nagbigay na kahit ano nga kanang sa kanilang sarili is kanilang ibinibigay. At nang nakita ni David, ay nagalak yung mga bayan, no, nagalak. Nakita ni David din, siya nagalak din, no, na nakita nila ng mga ang lipi ng mga prinsipi na lipi ng mga Israel is nagbigay kusa sa Panginoon. No? How much more kung tayo ngayon ay may kusa tayong bigay na walang doubtful sa Panginoon, is na makita ng Panginoon ang ating puso ay masaya at nagalak ng bigay sa Kanya, magagalak din ang Panginoon sa atin. No? Lalong masaya ang Panginoon. No? Nagagalak din ang Panginoon. Nakikita niya ang mga tao niya at ang mga anak, yung mga ano niya, sa Bisaya pa is anakan niya is nagbigay ng kusa, no? na may pagmamahal o may kagalakan, no? Yun ang importante kasi yung ang tinitingnan ng Panginoon is yung puso natin, kung paano tayo magbigay sa Kanya. So, ano ba tayo magbigay sa Panginoon? Hallelujah. Let's come and give to the Lord, okay?